Hey guys, good morning. 8:33 na lang. Saturday. June ano ngayon? 14. Father's Day na bukas, Sunday. So, may umikot na OB-GYN doctor. Pero hindi yung mismo OB doctor ko. Sasabihin daw niya sa OB ko na if kung kailan ako pwede ma-discharge o pwede na ako today ma-discharge. Sana nga today kasi Father's Day na bukas para kahit paano naman hindi kami dito mag-celebrate ng Father's Day. 'Di ba? Kung pwede yung parents kung Pampanga today, sasabay kami or else mamasahe kami. So, ayan, okay naman ako at all. No early labor sign. Wala naman kahit anong nararamdaman except lang sa ubusin ko na pabalik-balik. Pananakit ng tiyan, wala. Minsan, may contractions, yung paninigas ng tiyan, pero wala namang kasamang sakit. BP ko talagang up and down. Hindi naman natin talaga kasi yata mapipigilan yun. Pero kanina 110, tapos biglang nag-130 ito pagising ko ng morning. So, goods naman lahat. Labs and ultrasound to the echo ko. Lahat is normal. Thank God na lang. So anyway, hinintay ko lang yung asawa ko kasi bumili siya ng breakfast. Gusto ko ng spaghetti. Pero dumating na yung hospital food ko, which is isang pirasong maling saka scrambled egg. Kakainin ko rin yun. Favorite ko yan. So, ito naman medyo maayos-ayos breakfast natin for today. So guys, dumating na yung OB ko. Dumating na lahat yung other doctors ko, which is to clear. So, may isa pa. So, waiting na lang kami. It's either later kami madi-discharge or tomorrow. So, yan. Day 5. 10:37 na ng umaga. Nakakain na ako. Nakainom na ako lahat ng gamot. Si Habi, bumaba. Pinabili ko ng snacks. Nakugutom kasi ako. Ayun. So, dumating na yung OB ko. Nag-rounds na siya and other doctor ko, like sa Perinat, to the echo ko. Is clear naman. Except lang sa other labs ko na medyo not so good, pero goods na. Ayun. Normal naman si baby. Tapos, magalang naman si baby. So, wala naman ako any sign ng early labor. Tapos, yun. Sana ma-cleared kami ngayon hanggang mamaya. Kasi Father's Day na bukas. June 15, Sunday. So, yun. Tsaka gusto ko na rin maligo, B. Hindi ako makaligo dahil sa swero ko. Ayan, o. Nangangati na rin ako dahil sa swero ko, swear. So, pabalitaan ko kayo. Hi, good morning guys. It's Tuesday, 6:39 a.m. na. So, nag-breakfast na ako. Tinapay lang and then pancit canton. Although, bawal sa akin ang pancit canton. Siyempre tayo namang buntis, hindi naman natin kayang pigilan ng mga cravings natin minsan. So, dinadamihan ko na lang yung water and mom, and of course, yung mga multivitamins and prenatal ko. So, nung Sabado pa ako nakauwi dito. So, nakaabot kami ng Father's Day. Buti na lang dito kami nag-celebrate ng Father's Day. Ingin ng mga aso. Si Hubby pa rin ang nag-aalaga sa akin. So, yun lang. Inom muna akong gamot. So, hi guys. Dapat follow-up check-up ko kahapon, Thursday. Kaso hindi ako nakaluwas ng Manila kasi naninigas yung tiyan ko, nagko-contract. So, si Habi, nagluluto na ng breakfast ko para makainom na ako ng mga prenatal meds ko. And hindi ako nagmamilo pa for now. And mom. So, nakahiga ako kasi masakit yung balakang ko sobra. And then, naninigas pa rin yung tiyan ko. And, wala akong number ng OB-GYN ko kasi nung na-discharge ako, hindi nagbigay siya ng number. And ngayon, tumawag ako kahapon sa fake consultation, which is doon siya nag-clinic. Ayaw ibigay ng assistant doon yung number niya. Sabi ko, isa ako sa mga high-risk patients because pre-eclampsia ako, guys. And
nasa Pampanga ako, sabi ko wala sa Manila, so hindi ko kayang magbiyahe. At nagwo-wonder kayo ba't sa Pampanga? Siyempre dito yung bahay ko, dito yung pahinga ko. Sa Manila kasi, yung parents ko busy maglipat ng mga gamit sa bagong bahay namin. Kasi alis na nga kami sa matandang bahay namin dahil nga binenta ng magaling kong lola. So anyway, ayun si Happy, nagluluto. Ayan yung asawa kong maalaga kahit minsan nabibwisit ako dyan. Hilig mag-screenshot ng mga profile ng babae. Ayan. So, pinagluluto niya pala ako. So, yan. Hi, guys. So, 11:04 na. Nag 2 bottles ng Red Horse. Si Happy. While I'm watching Malupiton sa YouTube. He's outside. Nagsisigarilyo. Kasi bawal sa akin. And he's holding his phone again. I trust him. But hindi ko maibigay yung fully 100% trust. It is because of my past trauma. So, napuno na lahat ng trauma ko sa life. So, parang ang hirap. Ang hirap magtiwala. Or ibigay yung 100% trust. I love him. Dahil alam nyo naman, recently lang din naman ako na-trauma from my recent ex na si Mel. And we call each other love. Nag-vlog ako. Usually, nag-overnight ako sa kanila. Pero, yun lang. I'm 6 months pregnant na. And up until now, hindi pa rin ako nakakabalik sa ubi ko. So, 2 days na akong naninigas yung tiyan ko. Si baby, simula pa kagabi, hindi siya malikot. Pero, I think she's fine. Hiinom naman kasi ako ng prenatal meds and everything. Yan lang. So, hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa cellphone niya. Kasi recently lang din, na-check ko yung gallery niya sa cellphone. Alam ko na privacy niya yung phone. At hindi ko talaga hilig mga likot ng phone ng karelasyon or kahit sino. But, dahil nga dun sa nangyari sa recent nga na relationship ko, na-trauma ako. So, marami akong mga evidence na mga screenshots niya. Yung iba, it was in the past. So, yun. Siyempre, meron kasi, hindi ko alam kung ano yung exact na tinatawag doon. Pero, merong cheater kasi na mahal niya yung partner niya. Ayaw niya mawala yung partner niya. Pero, sakit niya yung pag-cheat. Sakit niya yung pagiging friendly sa mga babae. Sakit niya yung pagiging babaero. Pero, mahal na mahal niya yung karelasyon niya. May ganon, may ganon. So, very friendly siya. Ang dami niya rin mga kachat na girls from the past. Ewan ko kung meron pa kayo. And March 22, nakita ko sa kanyang inbox na meron siyang good morning. So, simple word na good morning. And, inano ko yun, pinicturean ko din. Because yung recent relationship ko, nakita ko na meron siyang message na babae na naka-bikini sa messenger. Kinutuban kasi ako that time. So, I checked his messenger. And yun, I saw na nag-hi siya. Simple hi lang kasi guys. Sa ibang babae, cheating na yun eh. Micro-cheat na yun eh. So, ito, March 22, may good morning siya. Good morning lang. Walang emoticons or emoji, anything. Na good morning lang siya. Siyempre for me, bakit? Sino good morning mo ng March 22? Simple na good morning lang yun ah. Simple word na good morning. Wala man emoji, wala man kahit ano. Pero sino good morning mo? 'Di ba? Unless kung magre-report ka, good morning and then yung nire-report mo. So, simple good morning lang yun. So, I think my partner right now, nakikiramdaman ko siya guys. Kung nagma-microcheat siya sa akin. Sobrang trauma ko na rin kasi. Although nabuntis ako ngayon, hindi na ako umaasa na magtatagal kami. Hindi na ako umaasa na
magiging perfect tong relationship na to. Natuto na ako na go with the flow. Pero sasaktan ako kasi syempre, I never healed. I never healed. So, bahala na si God. Pero sinasabi ko kay God na kota na ako sa sakit, kota na ako sa broken heart, kota na ako sa lungkot ng buhay. Sawa na akong umiyak. As in. So, I hope so nakatrabaho niya lang or barkada niya lang yung kachat niya ngayon. So, nag-yossi siya. Medyo matagal na ha. Malit lang yung yossi. So, sana may kachat, yung kung may kachat man siya, it's all about work. Ayoko na, pero super overthink ako. Tapos lalo ngayong buntis ako, syempre pag buntis ka, emotionally ka, very emotional pala. Very emotional ka, very moody. So, sa part ngayon, mas lalo ko naging overthinker, baliw mag-isip. Hindi pa nangyayari or hindi ko pa alam kung nangyayari. Sinasaktan ko yung sarili ko, guys. Like, I imagine something or yung scenario na makakasakit sa akin. So, I'm very distressed pag nag-overthink ako. So, I hope so. This relationship will last. And he will be my talagang last na. So, single mother ako, diba? So, tinanggap niya yun. Okay naman siya for now. Okay yung relationship naman for now. Although may mga red flags, binabaliwala ko muna yung red flags. Pero hindi ako nagbubulag-bulagan, guys. Hindi rin ako nagtatanga-tangahan, but kasi nasasaktan ako eh. So, binabaliwala ko muna. So, I hope so na mahal niya talaga ako. Hope so na I can trust him. Hindi siya nagma-micro-cheat. Hindi siya lumalandi sa kahit sino. Pero kasi ngayon, nagbitaw ako ng salita sa kanya na I will never touch his phone. I will never check his phone. Kung gusto niya mag-cheat, bahala na siya. Kung gusto niya akong lokohin, saktan, go. Iwan. Pero sinasabi ko sa kanya na kung gusto mo magmahal ng iba, iwan mo na lang ako. Tapatin mo ka na, may mahal na akong iba, iwan na kita. Magsusustento na lang ako sa anak mo. Easy peasy, iwan mo na lang ako. Be honest and then just let me go. Leave me alone. Kaya sasaktan mo ko ng paulit-ulit. Huwag ka na mag-shit sa akin. Iwan mo na lang ako. Diba? Ayoko na masaktan.